Maaari mo bang ilarawan dito sa kwentong Pilipino, anong klaseng hirap ba ang meron ka? Hirap sa pera, hirap na dahil walang kabuhayan ng mga magulang mo, sa anong aspeto, sa anong level mo mailalarawan ang kahirapan ng buhay mo? Hi mga ka-Pilipino, welcome sa Kwentong Pilipino. Ako po si Blue Roy. Ang bawat kwento ay may pinagmumulan at ang bawat tao ay may pinaghuhugutan at ang Pilipino ay natatangi sa buong mundo. Ngayong episode po natin, ang makakasama natin ay maglalahad ng kanyang totoong karanasan sa buhay na nagpabago sa mukha ng pagkilala at paghusga sa buhay. Karangalan po dito sa Kwentong Pilipino na siya ay magbabahagi ng mga ilan sa mga mapapangahas na karanasan ng kanyang buhay na lahat tayo ay may matututunan. Welcome sa bagong episode ng Kwentong Pilipino. Okay. Hi mga ka-Pilipino, welcome po sa Kwentong Pilipino. Ang makakasama po natin ngayon at karangalan dito sa Kwentong Pilipino na siya po ay magbabahagi ng kanyang kwento, Ginoong Alfred Tixon. Hi Alfred! Hello po, magandang umaga, magandang tanghali, magandang hapon, magandang gabi sa ating mga viewers sa Kwentong Pilipino. Ako po si Alfred Tixon, 48 years old, taga Maykawayan, Bulacan, at ako po ay magkikwento tungkol sa aking buhay po, sa aking profesyon nung araw. Yeah. Okay. Sir Alfred, maraming salamat po sa pagtanggap ng aking imbitasyon po dito sa Kwentong Pilipino. Isang karangalan at panibagong yugto po na tayo ay makakapagpanayam ng isang taong magbibigay sa atin ng pagkatuto sa buhay. Sir Alfred, sisimulan ko po. Saan po kayo lumaki at saan po kayo nag-aral? Nung araw po kasi, ako po ay taga Maykawayan, Bulacan. Pinanganak taga Maykawayan, Bulacan po. Doon na rin po ako nag-aral ng elementary hanggang high school po. At ako ngayon po ay 48 years old na. Opo. Sir Alfred, maaari po bang ikwento sa amin, kumusta po ang inyong kabataan? Well, ang aking kabataan, masasabi ko na medyo malungkot, na ayos lang din ang pamumuhay kasi ako'y lumaki sa pamilya na walang yaman. Kami nakatira lamang po sa squatters area sa Maykawayan, Bulacan. At kami po ay mahirap na mahirap. Okay. Sir Alfred, pag binabalikan mo yung buhay mo sa Bulacan po, no, ano po ang pinakamalungkot na bahagi ng buhay mo na minsan napapatanong ka, bakit mo pinagdadaanan ang ganitong sitwasyon ng buhay? Opo, kasi ganito po kami mahirap na pamilya, no? Pinag-aral ako ng mga magulang ko at pilit nila akong pinag-aral sa maabot ng makakaya nila. At nung ako'y nakaraos ng elementary, so mag-high school na ako, pilit na in-enroll ako sa private school ng aking mga magulang kahit na wala kaming kapera-pera. So para lang maibigay yung magandang edukasyon kahit na wala kaming pera, pinilit akong pag-aral sa private. Yun po. At ako naman po habang nag-aaral ng private school, syempre mga ka-eskwela kami mga pera, mayayaman ng pamilya kami. Ako wala no? So minsan napansin ko, bakit ako yung mga kaklase ko, nag-uumpukan sila, nagkukwentuhan. Ngayon, nung lumapit ako sa kanila, napansin ko ang pinag-uusapan nila yung mga branded nila mga gamit, yung mga relos nila na Swatch, yung mga sapatos nilang Mendres, Rusty Lopez, Colhan, mga bench bat o bench towel, saka Giordano na damit na wala ako noon So, nainggit ako, sabi ko, bakit gano'n? Para bang hindi ako kasali sa society o sa usapan nila dahil wala akong ganong branded. So, yun po, tumatak sa isip ko yun na siguro kailangan ko rin gayahin sila at magkaroon ako ng gano'n. Alfred, bata pa lang, napaisip ka na sa ganoong sitwasyon ng buhay. Ano ang namamayani sa kalooban mo noon kapag nakikita at naririnig mo yung mga kaklase mo na ganoon ang estado sa buhay na nakakaiba sa sitwasyon mo? Number one siguro ang pumasok sa akin yung inggit. Sa kagustuhan kong magkaroon ng gano'n, mga bagay na wala ako, nainggit ako so nag-isip ako ng pamamaraan, paano ko magkakaroon ng gano'n? So, yun po. Okay. Babalikan ko, sabi mo kanina, mahirap na mahirap ang buhay nyo. Maaari mo bang ilarawan dito sa Kwentong Pilipino, anong klaseng hirap ba ang meron ka? Hirap sa pera, hirap na dahil walang kabuhayan ng mga magulang mo, sa anong aspeto, sa anong level mo mailalarawan ang kahirapan ng buhay mo? Pero unang-una, yung bahay namin hindi maayos. Okay. Walang maayos na CR.
walang pagkain na masasabi natin na kinainggit na ko yung mga pagkain Mhm. masasarap, no? Dahil yung mga magulang ko parehas, may trabaho man yung aking tatay, hindi sapat para sa amin. Mhm. So, yun po, talagang gapang sa hirap talaga Mhm. kami. Mhm. Wala akong mabiling mga gamit na minsan sa project, Mhm. wala akong kapera-pera kami. Halos mailusot lang makagraduate ako ng elementary saka high school, yun po. Okay, kung mararapatin mo, ano ba ang naging hanap buhay ng mga magulang mo? Well, ang tatay ko kasi is mekaniko lang naman ng sasakyan. Mhm. Pero pagka wala namang gawa, di siyempre walang kita. Mhm. So, ang mangyayari, nagtitipid kami, wala kaming pagkain minsan. Minsan umaasa kami sa mga kamag-anak namin na may pera. Kami kasi mahirap may mga kamag-anak namin may pera. Pero lagi kami nanghihingi. Mhm. Pagkain, et cetera, hinihingi namin sa kanila. Yun po. Yung nanay niyo po, ano ang naging trabaho? Ang nanay ko is plain housewife lang Okay. naman sa bahay. So, wala siyang trabaho. Mhm. Okay. Alfred, simula elementarya hanggang magkolehiyo ba, ikaw ay itinaguyod ng iyong magulang na ipasok sa isang pribadong eskwelahan? Well, actually, yung hanggang high school, private school, Mhm. pinili talagang hanggang sa makatapos ako ng high school. Mhm. Kaya lang, the big question is, sabi ng parents ko, hindi mo na ka namin muna may enroll ng college. Mag-skip ka muna ng isang taon. Mhm. So, 1993 to 1994, bakante ako. Mhm. Sa bahay lang ako. Wala akong trabaho. Yun. Pero yung ganoong sitwasyon mo ba, na hindi mo na naipagpatuloy ang iyong pagkokolehiyo, nagtanong ka sa mga magulang mo, bakit?